Kahit masidhi pa rin ang panawagang mapanagot ng mga kurakot, napuna ng isang analyst na ramdam na ang pagod sa pakikibaka at inip sa resulta ng mga investigasyon. May ambag din ng korupsyon kaya sasablay raw sa GDP target ngayong taon ng Pilipinas. May report si Chino Gaston. Tila revolusyon ng henerasyon ngayon ang mga protesta kontra katiwalian gaya kahapon na itinaon sa kaarawan ni Gat Andres Bonifacio, ang ama ng himagsikan. Pero di gaya sa nangyaring pagsiklab ng karahasan malapit sa Malacanang noong September 21, hindi nagkagulo sa mga pagkilos kahapon na mahigpit na binantayan ng mga otoridad. 100% po na walang nasaktan, walang acts of violence, walang hooliganism, walang anarchy. Your cooperation, your orderly conduct, and your respect for the security guidelines greatly contributed to the peaceful outcome of the event. Kumpara sa anti-corruption rallies noong September 21 at sa mga pagtitipon din noong September 16 to 17. Tulong na yan! Sinabi ng DILG na hindi lalagpas sa 20,000 ang dumalo sa protesta kontra korupsyon kahapon. Sa People Power Monument po ay at its peak mga 6,000. Sa Luneta ay 3,000. Sa Liwasang Bonifacio ay 1,000. 800 to 1,000. At its peak sa Mendiola on the first wave ay 2,000. And second wave ay 200. So, meron pang ibang mga scattered all around Luzon and Cebu and other places. Ang bilang naman ng PNP, nasa 70,000 ang nakiisa sa iba't ibang lugar sa bansa. Iisa man ang sigaw sa mga kilos protesta mula pa noong Setyembre, may pangamba naman ang ilang lumahok kahapon. What scares me the most is this. Many are starting to forget why we are angry. And every time we stay quiet, corruption wins. And when corruption wins, yung mga nakaupo lang ang nananalo. Sila ang nabubusog. Sila ang nakakauwi sa mga mansyon sa Amerika. Sila ang nakakabili ng designer bags. Habang ang taong ng bayan lumulubog sa baha, sa utang at sa kahirapan, walang magmamove on hanggat walang nananagot. Ang basa rito ng isang analyst, baka sadyang napapagod na rin ang masa sa kakarali. Yung tinatawagan na rally fatigue. Kasi nagkaroon na po tayo ng serye in a span of few months. O kaya naghihintay sila ng konkretong resulta sa paghahabol at pagpapanagot sa malalaking pangalang ng urakot. Nakikita nila gumagalaw naman, nagre-respond din naman yung administrasyon. Kaya yung iba sama siguro satisfied na. Pero hinihintay natin yung big fish. So far, ang mga nahuhuli lang po yung mga yung mga sapsap, mga tawilis at kilis. Kahit mga negosyante at dayuhang interesadong mamuhunan sa Pilipinas, nawawalan umano ng kumpiyansa dahil sa katiwalian sa bansa. Yan ang isa sa mga dahilan kaya ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, sablay ang pagkamit ng Pilipinas sa economic growth target ngayong taon na 5.5 to 6.5%. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa Portugal umano si dating Congressman Zaldico na isa sa ipinaaresto kaugnay sa substandard flood control project sa Oriental Mindoro. Handa namang humarap sa Independent Commission for Infrastructure ang idinadawit niko sa budget insertions na si Pangulong Marcos. May report si Joseph Moro. Kinalawit, pinukpok at talagang pinanggigilan ng mga nagrally kontra korupsyon kahapon ang effigy ni na Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Tila sila raw ang mukha ng katiwalian sa kasalukuyang administrasyon. Kahit si Pangulong Marcos mismo ang nagbunyag sa mga kinurakot at guni-guning flood control project, idinawit naman siya ni dating Congressman Zaldico sa pagsisingit ng 100 billion pesos sa 2025 national budget. Itinanggihan ng Pangulo sabay hamon kay Ko na umuwi para patunayan ang bintang. Sa pag-iimbestiga ngayon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa mga manumalyang proyekto, sabi ng palasyo, handang humarap si Pangulong Marcos kung ipatatawag basta may ipresentang ebidensya laban sa kanya.
Is the President willing to appear before the ICI if there will be evidence that will link him to those issues? Ang ICI po ay isang independent commission. Kung ano po ang maibibigay sa kanilang maliwanag na ebidensya, wala naman pong pagtututol ang Pangulo dyan. Minonitor daw ng Pangulo sa Malacanang ang mga protesta kahapon. Sabi ng palasyo, batid daw niya ang mga panawagan at mga puna sa tagal ng investigasyon. Kailangan daw igalang ang due process pero tila naiinip na ang taong bayan. Nasaan na raw ang mga malalaking isda? Gaya ni Saldico na pinaaresto ng Sandigan Bayan dahil sa substandard umunong 289 million peso flood control project. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nasa Portugal si Ko. He is suspected to have a Portuguese passport acquired so many years ago. Ayun lang ang details. Nakiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makita nila si Zaldico, kung pwede na lang picturean, padala kagad, i-post kagad sa internet para may idea tayo kung nasaan siya. Sabi naman ng DFA, active pa ang Philippine passport ni Ko dahil wala pang utos sa kanila na kanselahin ito. 3 kapwa akusado ni Ko ang nasa ibang bansa rin. Ang isa taga DPWH na nasa Israel umano. Wala pa. But we have an effort, ma'am, kasi may mga police attache naman po kami doon. The Chief PNP has already directed our police attache. Habang ang dalawa taga Sunwest at nagpaparamdam daw na sumuko. May mga kamag-anak na lumapit. Wala po silang personal na abogado and apparently parang napabayaan. So they're takot also. Yung 3 kasing hinahanap, ma'am, na nasa local are, although nakita natin na mataas ang posisyon nila sa company yon, but dami lang po yon. So basically, they do not have the money. Hinahabol din ng gobyerno ang mga ari-arian ng mga dawit. Sa Biyernes, ipasusubasta ang 4 na luxury vehicle ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya na hindi nabenta sa unang auction. Pinababa na rin ang mga presyo ng mga ito. Kung hindi pa rin daw mabebenta ang mga luxury vehicle ng mga Diskaya, pwede raw itong ipa-direct offer o kaya naman ay sirain na lang. Sa ngayon, si Ko at 15 iba pa ang tanging na ihahabla ng Ombudsman sa Sandigan Bayan kaugnay sa umano'y maanumalyang flood control projects. Tuloy-tuloy ang investigasyon ng Ombudsman sa iba pang inirekomenda ng ICI na kasuhan. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 60 araw na suspensyon. Ito ang parusa ng Kamara kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga dahil sa anilay disorderly conduct o asal na di angkop para sa isang mambabatas. 249 na mga kongresistang bumoto pabor sa suspensyon. 5 naman ang tumutol. Pinagbasihan daw ng House Ethics Committee ang ilang social media post ni Barzaga na umano'y malaswa, nakababastos sa ibang opisyal ng gobyerno at nagsusulong ng pagkakawatak-watak. Alinsunod sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, nilabag ni Barzaga ang rules ng Kamara. Habang suspendido, walang sweldo o allowance si Barzaga. Inutusan din siyang burahin ng social media posts sa loob ng 24 oras. Binigyan din daw si Barzaga ng sapat na panahon para ipagtanggol ang sarili, pero hindi din daw sumipot si Barzaga sa unang pagdinig ng komite dahil naging abala raw siya sa paglalaro ng video games sa bisperas ng pagdinig. Bago ang botohan kanina, muling nag-post si Barzaga ng tila patama sa mga lider ng Ethics Committee. Nagsalita rin si Barzaga sa plenaryo bago ang botohan, bagamat pinatayan siya ng mikropono. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate of serving the people is inconsequential in relation to the amounts of lives and futures that will be saved when President Marcos leaves Malacanang. It took the deaths and imprisonment of thousands to bring Marcos Sr. to justice. My punishment is only the beginning of our fight against the Mr. Speaker, may we recognize Chairman Abalos? Order. Dead on arrival sa ospital ng isang lalaki sa Mariveles, Bataan na tinira ng improvised shotgun o boga. Ang sinasabing dahilan, 150 pesos na utang. Batay sa investigasyon, sinisingil ng biktima ang sospek hanggang nagtalo sila at nauwi sa pagpapaputok ng boga. Agad tumakas ang sospek at tinutugis na ng mga otoridad.
800 piraso ng mga umunoy puslit at direhistradong vape device at vape products kumpiskado ng NBI sa dalawang sinalakay na tindahan sa Maynila. Ayon sa NBI, ang ilang vape device ay pwedeng haluan ng illegal na droga gaya ng cannabinoid, kemikal na hango sa marijuana. Wala pang pahayag ang may-ari ng dalawang tindahan na naharap sa patong-patong na reklamo. Isang empleyado ang inaresto at sinisikap pang makuna ng pahayag. Di bababa sa 30 luxury vehicles na pasuna ang rehistro na impound ng LTO mula Biyernes hanggang kahapon. Bistado ring walang lisensya ang mga driver ng ilang sasakyan. 3 Dalian train na may tig-3 bagon paanda rin ng MRT simula sa araw ng Pasko, December 25, para raw makatulong sa mga commuter sa gitna ng holiday rush. Sinimulan nitong weekend ang inspeksyon sa isa sa mga patatakbuhing Dalian train. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Disyembre na at 24 days na lang, Pasko na. Dinarayo sa norte ang mga Christmas display na may iba't ibang tema. Sa Maynila naman ang dinarayo, Divisoria. May report si Rafi Tima. Ang Divisoria na isa sa takbuhan sa pamimili ng regalo, abalang-abala na. Karamihan sa namimili ngayon, puro personal items pa lang ang hanap. Ano lang po yung nakita kong kailangan. Yun lang po. Hindi pa po ito yung mga pamasko? Hindi pa. Kailan mo kayo bibili nun? Hindi ko alam po kung kailan. Nagkakanbas din po ako ng pangtinda. Pansin daw ng ilang nagtitinda na bagyang dumami na ang namimili. Pero malayo pa raw ito sa kanilang karanasan noong nakaraang taon. Last year parang dito, ngayong parang di ka makakaraan po eh. Masikip yung daanan. Ngayon medyo lumuwag-luwag. Pero mas okay ngayon kaysa mga nakaraang buwan po. Ang Manila LGU, pinaghahanda na raw ang dagsa ng mga magdidivisorya ngayong Disyembre. Sa Kalasyaw, Pangasinan, pinailawan ng Christmas Village doon na may temang Pailaw ng Pag-asa. Bukod sa Christmas tree at dagdag pailaw sa plaza, tampok ngayong taon ang mga makukulay at 3D Christmas designs na kinigigiliwan ng mga bata. Sa Manawag, makulay ang pagpapailaw ng Christmas decorations. Bukod sa giant Christmas tree, nagniningning din ang Belen at mismong Plaza Presidencia sa bayan. Enjoy rin ang mga namamasyal sa carnival-themed displays sa lugar. Payapang daigdig ang tema ng Pasko sa Mangaldan. Tila akma sa malaking Belen sa harap ng munisipyo na kanilang pamaskong tampok ngayong taon. Sa Rice Granary ng Pilipinas, magtataka ka pa ba kung ang mga parol nila, disenyong palay? Sumisimbolo raw ito ng katatagan at pagkakaisa ng mga taga Nueva Ecija. Sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, enjoy ang mga bata sa mga rides sa kanilang kauna-unahang Christmas Carnival. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News.